Ang ginintoang ibon. Noong unang panahon, may isang hari na nagmamay-ari ng kakaibang klase ng puno ng mansanas dahil nagbubunga ito ng gintong mansanas. Araw-araw, binibilang ng hardinero ang mga bunga at binibigay ang mga ito sa hari. Isang mansanas ang nawawala. Nagalit ang hari nang mabalitaan ang tungkol sa nawawalang mansanas. Paparusahan ko ang magnanakaw! Nang gabing yon, pinagbantay ng hardinero ang kanyang panganay na anak sa puno. Pero nakatulog ito pagsapit ng hating gabi. Kinaumagahan, isang mansanas na naman ang nawala. Ang pangalawa kong anak naman ang magbabantay sa puno ngayong gabi. Pero pagsapit ng hating gabi, nakatulog din ang pangalawang anak ng hardinero sa may puno. Kaya isang mansanas na naman ang nawala kinabukasan. Nagkusang loob ang bunsong anak ng hardinero na bantayan ang puno ng mansanas sa ikatlong gabi. Hoy magnanakaw! Magpakita ka sa akin! Pagsapit ng hating gabi, nakarinig siya ng kaluskos sa taas ng puno. Isang ginintoang ibon ang nakita niyang lumilipad malapit dito. At nang makita niyang kinukuha ng ibon ang isang gintong mansanas sa puno, agad siyang lumundag at pinukul ito ng pana. Pero hindi natamaan o nasaktan ng ibon. Nahulog lamang mula sa kanya ang isang gintong balahibo at lumipad ito papalayo. Dinala ng hardinero ang gintong balahibo sa hari pagsapit ng umaga at pinatawag niya ang konseho. Sumang-ayon ang lahat na higit pa ang halaga nito sa yaman ng buong palasyo. Walang kwenta sa akin ng isang balahibo! Dali niyo dito ang buong ibon! Sino sa inyong matapang at kayang dalhin sa akin ang gintong ibon? Nagpresenta ang panganay na anak ng hardinero para hulihin ang ibon. Aba! Magaling! At umalis na ang panganay para hanapin ang gintong ibon. Nang makarating siya sa kagubatan, isang soro ang nakita niyang nakaupo sa isang bato. Kumuha siya ng pana at naghandang pukulin ang soro. Huwag mo kong patayin dahil ako magiging tagapayo mo. Alam ko kung bakit ka andito at alam ko ang hinahanap mo ang gintong ibon. Ano ngayon? Makinig ka. Makakarating ka sa nayon pagsapit ng gabi. May dalawang bahay panuluyang ka makikita doon. Ang isa, magandang tignan at talagang kaaya-ayang tuluyan. Pangit at marumi namang tignan ang nasa kabila. Doon ka matulog sa pangalawang panuluyan ngayong gabi. Susundin sana niya ang payo ng soro, pero naisip niya, ano naman ang alam ng isang halimaw tungkol sa kanyang balak? Kaya tuluyan niyang pinana ang soro, pero nakaiwas ito at tumakbo sa kagubatan. Nagpatuloy siya sa paglakbay hanggang makarating sa dalawang bahay panuluyan. May mga taong kumakanta at sumasayaw sa harap ng unang panuluyan. Habang madumi at sira-sira naman ang pangalawa, kaya nasabi niya sa sarili, Anong akala mo sa akin, tanga? Hindi naman ako ututo para tumuloy sa pangit na bahay. Pumunta siya sa mas magandang bahay at doon nakisaya at nakikain. Nakalimutan niya ang tungkol sa ibon at ang haring naghihintay sa kanya. Lumipas ang panahon at sa tagal ng pagkawala ng panganay, nagpasya ang pangalawang anak na maglakbay. Pero ganun din ang nangyari sa kanya. Nakita niya ang soro
Pinayuhan siya nito at nang makarating sa bahay panuluyan, nakita niya ang kanyang kuya sa magandang bahay. Sumama siya dito at nakalimutan na rin ang ibon at ang hari tulad ng nauna. Lumipas ulit ang panahon at binalak na rin ng bunsong maglakbay at hanapin ang gintong ibon. Sige na po, Itay. Payagan niyo na po ako. Pero natatakot na ang kanyang ama. Nawala na ang dalawa mong kapatid. Huwag kayong mag-alala, Itay. Hindi ako mawawala. Maniwala kayo. Sa wakas, pumayag din ang hardinero. At pagdating niya sa kagubatan, nakita niya ang Zorro at pinayuhan siya tulad ng kanyang mga kapatid. Piliin mo ang pangit na bahay kung gusto mong makita ang gintong ibon. Maraming salamat sa iyo, kaibigan Zorro. Sumakay ka sa buntot ko para mas mabilis ang iyong paglalakbay. At nakarating nga sila sa nayon. Pumasok siya sa maruming panuluyan at doon nagpalipas ng gabi. Bumalik ang Zorro kinaumagahan at nagbigay ng isa pang payo. Ngayon, dumiretso ka sa paglalakbay hanggang sa makarating ka sa isang palasyo. Sa labas, may makikita kang mga kawal na natutulog. Huwag mo silang pansinin. Pumasok ka lang sa palasyo. At makikita mo ang silid kung saan nakakulong ang gintong ibon sa kahoy na hawla. May gintong hawla naman sa tapat nito. Pero wag mong ililipat ang ibon dahil kung hindi, magsisisi ka. Sumakay siyang muli sa buntot ng Zorro at naglakbay sila hanggang sa makarating sa harap ng sinasabing palasyo. Pumasok siya sa palasyo at nakita ang silid na inilarawan ng Zorro sa kanya. Grabe, kawawang ibong ito. Hindi naman yata tamang sa kahoy na hawla nakalagay ang ibong puno ng gintong balahibo. Pero pagbukas pa lamang niya ng pintuan ng kahoy na hawla, humuni ng pagkalakas-lakas ang ibon at nagising ang mga natutulog na kawal. Agad siyang hinuli ng mga ito. Kinabukasan, dinala siya sa hukuman para maparusahan at nang makapagpasya ang lahat, hinatulan siya ng kamatayan. O mahal na Hari, parang awan niyo na. Pakiusap, huwag niyo po akong bitayin. Palalayain kita sa isang kondisyon. Dalhin mo sa akin ang gintong kabayo na kasing bilis tumakbo ng hangin. Saka lamang kita palalayain at ibibigay ko sa iyo ang gintong ibon. At nagsimula na siyang maglakbay at nakita niya muli ang kaibigang Zorro. Tingnan mo ang mga kapalarang sinapit mo dahil hindi ka nakinig sa mga sinabi ko. Pero mabait ka naman. Kaya naman, tutulungan pa rin kita. Para makita mo ang gintong kabayo, kailangan mo maglakbay hanggang makarating ka sa isang palasyo kung saan naroon ang kabayo sa kanyang kwadra. Nasa tabi niya ang kanyang tagapagbantay, mahimbing na natutulog. Kunin mo ang kabayo ng tahimik. Kailangang ilagay mo sa kanya ang lumang balat na lomo at hindi yung gintong lomo na katabi nito. Nasunod ng binata ang mga bilin, pero nang makita niya ang kabayo, naisip niyang, Isusuot ko sa kanya ang gintong lomo. Sigurado akong yun ang nararapat sa kanya. pero agad nagising ang tagabantay nang kunin niya ang gintong lomo at umiyak ito ng malakas. Kaya dumating ang mga kawal at kinulong siya ng mga ito at hinatulan siya muli ng kamatayan. Pero nagmakaawa ulit siya. Kung madadala mo sa akin ang magandang prinsesa,
Ililigtas ko ang buhay mo. Ibibigay ko rin sa iyo ang ibon at ang kabayo. At muli siyang naglakbay at nakita muli ang matalinong Zoro. Kung nakinig ka lang sa akin, sana nauwi mo na ang ibon pati ang kabayo. Pero tutulungan pa rin kita. Maglakad ka hanggang makarating sa isa pang palasyo. Puntahan mo siya at saka halikan tuwing hating gabi. Pumupunta siya sa silid paliguan. Handa naman siyang sumama sa'yo pero makinig ka. Huwag mo siyang hayaang magpaalam umalis sa kanyang ama at ina. Pagdating niya sa palasyo, naroon lahat ng nilarawan ng Zoro. Nang maghating gabi, pinuntahan niya ang prinsesa sa kahinalikan nito. Pumayag ang prinsesang sumama sa kanya. Pero nagmakaawa siya kung maaaring magpaalam sa kanyang ama. Pumayag ang binata, pero nang pumasok siya sa silid ng hari, muli siyang hinuli ng mga kawal. Hindi mo maaaring isama ang anak ko, maliban na lamang kung maalis mo ang bundok na iyon na humaharang sa aking tanawin sa loob ng 8 araw. Pero sobrang laki ng bundok at hindi ito kayang patumbahin kahit pa ng maraming tao. Lumipas ang 7 araw at kaunti pa lang ang kanyang nagawa, kaya nawalan na siya ng pag-asa. Dumating muli ang kanyang kaibigang Zoro para tulungan siya. Magpahinga ka muna. Ako na ang gagawa nito para sa'yo. Pagsapit ng umaga, wala na ang bundok. Pinayagan ng hari ang pag-alis ng kanyang anak at sumama na ito sa binata. At nagkita muli sila ng Zoro. Maaring mapasayo ang tatlo. Ang prinsesa, ang kabayo at ang ibon. Talaga? Pero paano? Pumunta ka sa hari at ibigay mo sa kanya ang prinsesa. Matutuwa ang hari sa iyo at ibibigay sa iyo nito ang gintong kabayo. Makipagkamay ka sa hari bago ka umalis. Kamayan mo rin ang prinsesa. Tapos, isakay mo siya agad sa kabayo at patakbuhin ito ng napakatulin. Pagkatapos, pumunta ka sa palasyo kung nasaan ang ibon. Hihintayin ka namin ng prinsesa sa may pintuan. Ipakita mo ang gintong kabayo sa hari at ibibigay niya sa iyo ang gintong ibon. Sabihin mong gusto mo ito makita para malaman kung ito nga ang tunay na gintong ibon. At pag nakuha mo na ito, umalis ka na. Sumunod ang binata sa lahat ng utos ng Zoro. Maraming salamat sa lahat ng pinayo mo, mabuting kaibigan. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kung ganon, edi nakikiusap ako. Patayin mo ako. Ano? Nagkakamali ka! Hindi ko kayang gawin sa iyo yun! Kaibigan kita! Sige. Ikaw ang masusunod. Pero papayuhan ulit kita. Iwasan mo ang 2 bagay na ito sa iyong pagbalik. Una, huwag mong iligtas ang sinumang bibitayin. Pangalawa, huwag kang magpapahinga sa tabi ng ilog. Naglakbay siya kasama ang prinsesa hanggang sa wakas, nakarating siya sa nayon kung saan naiwan ang kanyang 2 kapatid. Nakarinig siya ng malakas na ingay at kaguluhan. May nakita siyang 2 lalaking bibitayin. Lumapit siya dito at nakitang mga kapatid pala niya yon. Naging magnanakaw ang kanyang 2 kuya.
Sa inyo na lahat ng pera ko. Pakawalan niyo lang ang mga kapatid ko. Matapos iligtas ang mga kapatid, naglakbay sila sa gubat kung saan nila unang nakita ang Zorro. At sinabi ng dalawang magkapatid, "Tumigil muna tayo sa tabi ng ilog at doon tayo magpahinga at kumain." Pumayag naman ng bunso, pero nakalimutan niya ang payo ng Zorro. Umupo siya sa tabi ng ilog at walang kamalay-malay. Bigla siyang tinulak ng dalawa niyang kapatid sa ilog. Kinuha nila ang prinsesa, ang kabayo at ang ibon at dinala ang mga ito sa palasyo ng kanilang hari. Oh, mahal na hari, hatid namin ang gintong ibon at higit pa. Pinaghirapan namin ito para sa inyo. Nagdiwang ang lahat sa handog ng magkapatid. Pero ayaw kumain ng kabayo, ayaw ding umawit ng ibon, at iyak ng iyak ang prinsesa. Nahulog ang bunsong kapatid sa ilalim ng ilog. Buti na lamang, halos tuyo na ito. Ngunit sa sobrang taas ng bangin, tila walang paraan para makalabas siya doon. At muli, dumating ang Zorro para iligtas ang binata. Kung nakinig ka lang sa akin, kung ganun, hindi sana ito nangyari sa'yo. Pero dahil kaibigan kita, hindi kita maaring iwan dito. Humawa ka sa buntot ko at huwag kang bibitaw. Inahon niya ang binata sa ilog. Balak ng mga kapatid mong patayin ka kapag nakabalik ka sa palasyo. Kaya nagbihis siya bilang isang pulubi at lihim na pumasok sa palasyo. Nasa pintuan pa lamang siya nang biglang kumain ang gintong kabayo at umawit ang gintong ibon at tumahan naman ang prinsesa. Lumapit siya sa hari at kinwento ang masasamang ginawa ng kanyang mga kapatid. Hinuli ang dalawa at pinarusahan at napasa kanya muli ang prinsesa. Nang mamatay ang hari, siya na ang nagmana ng kaharian. Isang araw, naisipan niyang lumakad muli sa kagubatan. Nakita niya ang Zorro na nakiusap muling patayin siya nito. Pakiusap, kaibigan. Ito lang ang hihilingin ko sa'yo. Patayin mo na ako. Malungkot na sumang-ayon ang binata. Nang mapatay niya ang Zorro, nag-anyo ito bilang tao. Yun pala, siya ang kapatid ng mahal na prinsesa na matagal na nilang hinahanap.